Welcome po sa ating pagsamba. Alam niyo po mga kapatid, bakit natin pinapahayag itong mga katotohanan ito? Kasi ito'y nais ng Diyos sa atin. Magtagumpay ka, maging malakas ka sa pananampalataya, at patuloy na mangyari sa iyo sinasabi ninyo. Tandaan po natin, ano man yung lumalabas sa bibig natin, ito'y maaring mangyari sa atin. Sabi ng Biblia, Job 22 verse 28, ano man ang ipahayag mo, ano man ang sabihin mo, maitatatag sa iyo. Pagka negatibo yung sinasabi mo, mangyayari yun sa'yo. Kaya nga inaalis natin yung mga negative thoughts, negative words. We confess the Word of God upang ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, maitatag sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. Kaya pakingitian yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, salamat nandito ka. Ayan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, ako po ay mangungusap sa paksang ang himala ng Diyos. Ayan. Ang Diyos ng himala. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay Diyos ng himala? Na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala? Na ang ginagawa ng Diyos noon hanggang ngayon ay magpapatuloy? Hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa ng himala. Hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa ng kabutihan sa iyo. Hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa iyo. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Nais ng Diyos na patuloy kanyang pagpalain, patuloy kanyang tulungan, patuloy kanyang maitatag sa iyong buhay. You see, the Bible is telling us that the God of the Bible is a miracle-working God. Ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na tinutukoy ng Biblia, siya ay Diyos na gumagawa ng himala. God is a God of wonders. Ang Diyos ay Diyos ng mga kababalaghan, mga himala. Alam niyo, sa buong buhay ko, ang dami ko naranasang himala. Kaya marami akong testimony ng himala ng Diyos sa aking buhay. Marami akong patotoo ng kabutihan ng Diyos, ng himala ng Diyos sa aking buhay. But today, we will declare what the Word of God is saying to us. You see, throughout history, He has performed miraculous signs. Sa kasaysayan ng Diyos ay gumagawa ng mga himala, ng mga kababalaghan. For what reason? To reveal His power, to confirm His covenant, and to strengthen the faith of His people. Kasi pagka patuloy kang nakakakita ng himala ng Diyos, patuloy na ang Diyos gumagalaw sa iyo, patuloy na tumataas yung level ng iyong pananampalataya. Kaya kapag ang pananampalataya mo maliit lang, kasi hindi mo naranasan na napakalaki ng Diyos. That's why God reveal His power, kinukonfirm niya ito ng kanyang tipan at pinalalakas niya ang ating pananampalataya. Sa Exodus chapter 34 verse 10, ang Diyos nagbigay ng kanyang powerful declaration na siya gagawa ng mga dakilang himala. Tandaan niyo mga kapatid, hindi dahil nasulat ito sa Old Covenant, Old Testament, wala na itong impact sa ating buhay. Meron pa rin. Why? Because it is the Word of God. Tingnan natin sa wikang Tagalog. Mula sa salita ng Diyos, sinabi ng Panginoon, sabi niya, at kapag sinabi ng Diyos, ito'y mangyayari at magaganap. Sabi niya, gagawa ako ng kasunduan sa inyo, sa harap ng lahat ng kababayan mo. Gagawa ako ng mga kamanghamanghang bagay na hindi ko pa nagagawa sa kahit saang bansa sa mundo. Makikita ng mga mamamayan sa palibot ninyo ang mga bagay na gagawin ko sa pamamagitan mo. Ito sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos. Mga kapatid, this is a prophetic word from the Lord. Na ang Diyos ay gagawa ng mga kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nakikita. In the English version, sabi rito, and the Lord said, behold, I make a covenant before all your people. And God said, the Lord said, I will do marvels. I will do marvels such as have not been done in all the earth, nor in any nation. And He said the word, and all the people among whom you are shall see the work of the Lord. All the people. Pakisabi sa katabi mo, kasama ka dyan sa all. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na sana all. Kasi kasama ka sa kabutihan ni Lord. Bakit? Kasama ka sa mga minamahal ng Panginoon. Amen? All the people among you shall see the work of the Lord, the miracles of the Lord. Now listen carefully mga kapatid, the word marvels means the wonderful acts and miracles of God. Pag sinabing marvels, no? Hindi yan yung marvels na napapanood nyo.
Fake yun. Ang marvels ng Biblia, ito yung mga wonderful acts. Powerful manifestation ng mga himala ng Diyos. Ang Diyos noon, siya yung nagpe-perform ng miracle sa Israel. Hanggang ngayon, siya pa rin ang Diyos na gumagawa. And He desires to manifest His power in your life. Nais ni Lord, mahayag ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Mga kapatid, mula sa Old Testament to the New Testament, God consistently, take note of this, God consistently reveals Himself as a miracle-working God. Patuloy ang Panginoon, consistent siya, hinahayag niya na siya ay Diyos na gumagawa ng mga himala. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba na walang himala. Pakisabi sa katabi mo, may himala. Amen? Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala. Yung kanyang mga himala na ginawa sa Israel, sa nakalipas, ito ay tumutuon. It pointed to a greater revelation of His power in Jesus Christ. Kay Yesu Cristo. Kaya ngayong umaga, i-explore natin ito. Itong mga himala ng Diyos, na ang Diyos na gumagalaw sa kanila noon, is the same God who manifested His power through Jesus Christ. Kaya nga ang bagong tipan ay punong-puno ng mga himala na nagko-confirm ng covenant ng Diyos, na nagde-demonstrate ng pag-ibig ng Diyos at naghahayag ng paghahari ng Diyos. So the word miracle refers to an extraordinary act of God that cannot be explained by natural laws or human reasoning. Pag sinabing himala, hindi ito kayang i-explain. Bakit nangyari yon? Pag ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang nagbigay ng himala, hindi kaya explain. It's beyond human reasoning, beyond human understanding. Yung himala ng Panginoon. Beyond your comprehension. So tingnan natin yung mga himala ng Diyos na ginawa niya, the miracles of God. First is the miracles of healing. Yung himala ng pagpapagaling. Doon sa lumang tipan, sinabi niya sa Exodus 15 verse 26, ang Biblia, sabi ng Panginoon, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin na matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo ng gaya ng inilagay ko sa Egypt. In other version, sabi ni Lord, hindi ko ipapahintulot sa iyo ang sakit. Bakit? Kasi siya ang Panginoon na nagpapagaling. Amen? The Lord said, I am the Lord who heals you. Sa lumang tipan, sino nagpapagaling? Sa bagong tipan, sino nagpapagaling? Ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng himala ng pagpapagaling. Sabi sa aklat ni Mateo, kabanatang 4, talatang 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman sa mga tao. Ang Panginoon, ang Diyos sa lumang tipan nagpapagaling at ito'y umaabot sa New Testament. Kaya napabandok siya sa buong Syria, talatang 24, at dinala sa kanyang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga may epilepsya at ang mga lumpos, sila ay kanyang pinagaling. Bakit? Kasi ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? Ito yung himala ng kanyang pagpapagaling na kinuha niyang ating mga sakit at karamdaman. Kaya ang ganda sinabi kanina doon sa ating communion, di ba? Si Jesus ay nasugatan para sa atin. Kinuha niya ang ating mga sakit. Sabi sa Mateo, kabanatang 8, talatang 16, dinala sa kanyang maraming inaalihan ng mga demonyo. Pinalayas niya ang mga espiritu sa pamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Talatang 17, ito ay upang matupad ang sinasabi sa pamagitan ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. So ito yung himala ng pagpapagaling ng Diyos. At ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang himala ng pagpapagaling. Hanggang ngayon siya nagpapagaling. Ang ginagawa niya noon, hanggang ngayon ginagawa niya. God has not changed. Di siya nagbabago. Sabi sa Malakay chapter 3 verse 6, sabi ni Lord, I am the Lord, I do not change. Sabi niya, ako ang Panginoon. Hindi ako nagbabago. Kung siya ay gumagawa ng himala ng pagpapagaling noon, hanggang ngayon ginagawa niya.
And the Bible says in Hebrews 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ay hindi nagbabago. Amen? Can we give Him that praise? Siya ang Diyos na nagdideklara ng himala ng kagalingan. He is the same forever. The same Jesus who healed the sick, raised the dead, and worked wonders still performs miracles today. Kaya sinabi ng Diyos sa Exodus 34, sinasabi niya hanggang ngayon meron itong impact, may kapangyarihan ito. Ginawa ito ng Panginoong Hesus at hanggang ngayon ginagawa niya. Ang Diyos nagpapagaling. Pangalawa na himala ng Diyos, miracles of deliverance. Sa Lumang Tipan, in Exodus chapter 14, verse 15, sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit tumawag ka sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy. If you will read, magbabackward ka rito sa aking binanggit na verse, no? Na-corner sila ng kaaway. Wala na silang matakbo, nandun sila sa dagat na pula. At dito umiyak na si Moses, Lord, mapapahama kami. Sapagkat ang mga kaaway ay parating na. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Sabihin mo sa anak ni Israel, magpatuloy kayo. Dagat yung dadaanan nila. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Itaas mo ang iyong tungkod. Iunat mo yung kamay sa ibabaw ng tubig. Hawiin mo. Upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Ito yung miracle of God's deliverance. And in verse 21, sinunod ni Moses si Lord. Inunat ni Moses sa kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon. Take note, nung siya'y sumunod sa Panginoon, ang Diyos gumawa ng himala ng kanyang pagliligtas at pagpapalaya sa kanila. Pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamagitan ng isang malakas na hangin na mula sa silangan, sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig na hawi. Yun yung himala ng Diyos. Miracle of deliverance. In verse 22, sabi ng Bible, ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat. Sa ibabaw ng tuyong lupa, nahawi ang dagat. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila sa gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Nakadaan sila. Why? Because God is the God of miracles. Ipinakita ng Diyos kay Moises at sa kanyang bayan ang kanyang pagliligtas. Bakit natin ito sinasabi? Para ipanawa sa iyo na ang Diyos, siya yung Diyos na gumagawa ng himala. Hindi siya nagtatapos. Ang ginawa niyang pagpapagaling noon at pagliligtas noon, hanggang ngayon ginagawa niya. At maging sa New Testament, ginawa ito ng Panginoong Hesus. Sa Lucas, Kabanatang 4, talatang 33. Sabi rito, sa sinagoga, ang sinagoga nila ay parang ganito, church. At doon sa church na yun, sa sinagoga, pati ang masamang espiritu nagsisimba. May tao doon na minaalihan ng masamang espiritu. Pinahirapan siya ng demonyo. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Sabi niya sa verse 34, anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Pumarito ka ba upang kami puksain? Sabi niya, sabi ng demonyo, kilala kita kung sino ka. Take note ang demonyo kilala nila si Jesus. Siya ang banal ng Diyos. Alam niyo, sa panahon natin, maraming tao hanggang ngayon hindi kilala si Jesus. Ito lang si Jesus. O hindi. Si Jesus, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang banal ng Diyos. Kaya yung masamang espiritu, sabi ng verse 35, sinaway siya ni Jesus at sinabi, tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. At ang lalaki ay nailugmok ng demonyo sa gitna nila, ay lumabas siya sa lalaki, hindi ito sinaktan. Umalis yung demonyo, umalis yung masamang espiritu. In verse 36, namangha silang lahat at sinabi sa isa't isa, anong salita ito? Sapagkat siya may otoridad at kapangyarihan na inuutusan niya ang masamang espiritu at lumalabas sa kanila. Bakit si Jesus merong authority? Bakit meron siyang kapangyarihan? Kasi sabi ng Acts 10:38, God, the Father, anointed Jesus of Nazareth, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Why? Because God was with him. Ang Diyos kasama niya. Ang Diyos ng lumang tipan, siya rin ang Diyos ng bagong tipan.
Siya rin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung siya nagpapagaling noon, nagpapalaya noon, hanggang ngayon ginagawa niya yan. Kaya merong himala ng pagpapalaya sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ito ang kanyang mga himala. Pangatlo, himala ng pagtugon sa pangangailangan. The miracles of provision. Ang Diyos patuloy siyang tumutugon sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng pangangailangan. Kaya nga sabi ng ating kapatid, nagpatotoo siya, nung COVID na pandemic, wala silang pera, may dumating na pera sa kanila. Sabi nga nung iba sa likod, sana all. Pero alam mo, kapag ikaw sumasampalataya sa Panginoon, kasama ka sa pagpapala, sabi mo sa katabi mo, maghintay ka lang kapatid, merong para sa iyo. Kasi yung sinasabing, sana all, wishful thinking yun eh. Walang pananampalataya doon. Kasi ang Diyos nagsasabi, lahat makakakita ng himala. Lahat makakaranas ng kanyang kababalaghan, ng kanyang kabutihan. So, miracles of provision in the Old Testament. Ano ginawa ni Lord sa kanila? Exodus, kabanatang 16, talatang 4. Sinabi ng Panginoon kay Moses, kayo'y aking paulanan ng tinapay mula sa langit. Sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Think about this. During that time, in Exodus chapter 16, ilang libong tao. They were not just thousands. They were millions, maybe 2 to 3 million sila. Dami nila. Kasi 40 years sila sa wilderness. 40 years silang pinakain ng Diyos. 40 years silang binigyan ng Diyos ng tinapay mula sa langit. Kaya yung mga bata sa kanila lumalaki, pati yung kanilang damit lumalaki din. Kasi walang shopping mall doon. Wala silang mabilhan ng damit. Hindi naman pwedeng ibigay ng tatay o ng nanay yung kanilang damit. Kasi iilan lang yung damit nila. So ito yung mga himala ng provision ng Diyos sa kanila. Kaya sabi ng Exodus chapter 16 verse 15, nang makita ito ng mga anak ni Israel, sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Ano itong bumaba mula sa langit? Hindi nila alam kung ano yon. At sinabi ni Moses sa kanila, ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. No, ito yung mga kapatid, ito ay mga katotohanan na ipinapahayag sa iyo upang ikaw ay hindi mag-alinlangan na sa panahon ng pangangailangan, merong Diyos na tutugon sa iyong pangangailangan. Natapos lang ba sa kanila? Sa bagong tipan, sinabi ng Mateo, kabanatang 14, talatang 19, nakita ni Jesus sa mga tao, 5,000, hindi pa kasama ang bata at matanda. 5,000 lalaki. Sabi niya, magugutom sila. Kaya sabi niya sa talatang 19, pinagutom niya sa maraming tao, numupo sa damuhan, at pagkatapos kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda na nakita niyang dala ng isang tao na sabi nga nung kasama nila ni Felipe, paano magkakasya ito sa 5,000 tao? 5 tinapay, 2 isda. Tumingala siya sa langit, binasbasan niya mga ito, pinagputol-putol, ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad, binigay ng mga alagad sa maraming tao. At kumain silang lahat at nabusog. Sa panahon ng kawalan, nag-provide si Lord. At lumabis pa. Take note, 5 tinapay, 2 isda, lumabis pa. Na puno ang kanilang 12 kaing. Wow! Ito yung provision ng Panginoon. And take note, ang mga kumain ay mga 5,000 lalaki na malalakas kumain. Kaya nga pagka nagkaroon ng kainan dito, naalala ko si Nanay Telma, Pastor, kayang-kaya natin yan. Meron tayong Diyos, magkakasya ang pagkain na yan. Gugulat ako, kaya ako bilib na bilib ako kay nanay na pag sinabi niya, kasya lahat yan. Nakuha na ni Ate Jessica Kasya yan, Pastor. Magkakasya lahat yan. Gugulat ako, may sobra pa. Yung iba nag-Sharon Cuneta pa. May take home pa. Balutin mo ako. Parang ganun Mga kapatid, may provision si Lord. Ang Panginoon nagpuprovide. Yung himala Ano, mga kapatid, ito nagkukwento lang tayo sa Biblia. Pero yung mga personal life natin, ang daming mga miracles. Bakit? Kasi sabi ng Pilipos, kabanatang 14, talatang 11, sabi dito, pupunuan. Take note pupunuan
ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Bakit? Kasi ang Diyos gumagawa ng himala ng pagtugon. Minsan wala akong pera, nagkakaroon ako ng pera. Minsan wala kaming makain, merong dumarating na pagkain. Merong nag-provision si Lord. Gumagamit ang Panginoon ng ibang tao. But of course, we don't rely on human intervention, but we rely on God. Kaya ang Panginoon tumutugon. Ang Diyos ay gumagawa ng himala. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang Diyos gumagawa ng himala. Nagpapagaling, tumutugon sa pangailangan, purihin ng Diyos, siya ay nagbibigay ng pagpapalaya. At pang-apat, the miracles over nature for protection. Ang Diyos gumagawa ng himala for the protection of His people. In Exodus, sa Lumang Tipan, Kabanatang 14, talatang 29, ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. At ang tubig ay naging isang pader sa kanilang gawing kanan, sa kanilang kaliwa. Ito yung kanilang testimony ng protection ni Lord sa kanila. Na maging yung nature sumunod sa Panginoon. Yung dagat sumunod. Pumayag ang dagat na mahati siya. At sila'y nakalakad sa gitna ng dagat at naging pader nila ang dagat sa kanan sa kanilang kaliwa. Gayon, iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na iyon mula sa kamay ng mga Ehipsyo at nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na patay sa dalampasigan. Kasi hinabol sila upang saktan. Pero hindi ito nangyari sapagkat hindi pinahintulutan ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, walang mananakit sa inyo na napahintulutan ng Diyos. Hindi sila magtatagumpay. Walang sandata na inanyuan laban sa iyo ang magtatagumpay. Bakit? Kasi ikaw ay sa Diyos. Amen? Can you give God the praise? You see, nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo. At ang taong bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moses. Nakita nila yung gawa ng Panginoon. In the New Testament, ang bagyo pinahinto ng Panginoong Jesus. Marcos, Kabanatang 4, talatang 35 ng araw ding iyon, nang sumapit ng gabi, ay sinabi ni Jesus sa kanila, tumoy tayo sa kabilang ibayo. Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan at may iba pa mga bangka na kasama niya. At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka. Ano pat ang bangka ay halos mapuno na ng tubig. Mga kapatid, bakit ito sinasabi? Para nagbabasa kayo. Kasi ang iba sa inyo hindi na nagbabasa ng Biblia. Kasi pagka nagbabasa ka ng Biblia, nare-remind ka ng mga himala ng Panginoon. I'm not here to judge you. I'm here to guide you. For you to know the Word of God. For you to experience miracles in your life. Kaya rito, verse 38, talatang 38, siya'y nasa hulihan ng bangka, natutulog na may inuunan. Ang Panginoong Diyos sa gitna ng kalamidad, natutulog siya. Pastor, Diyos yun, bakit natutulog yun? In a human body. At sinabi sa kanya, ginising siya ng mga alagad, sabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Naalala ko yung ganitong sinabi sa akin eh. May project kami sa Antipolo. Signal number 3. Ang project namin magpahid nung tinatawag na waterproofing. Ayan, naintindihan ko yun. Imagine waterproofing, pag dinaanan ng tubig yan, simot yan. Signal number 3. Number 4. Meron pa bang reaction? Baka may number 5. May nagsabi sa akin, di ka ba nababahala? May project tayo doon, signal number 4, at mag-waterproofing sila. Alam niyo, pagka meron kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka mababahala, hindi ka mababagabag.
Lumuhod ako rito. Lord, matatalo kami, magagastusan kami, malulugi kami. Kasi pagka napuno ng tubig yung project na yan, na wina-waterproofing, bababa sa mga machineries nila, mas malaki yung damage na aming babayaran. Lumuhod ako rito, Lord, wag nawang umulan sa lugar na yan. Signal number 4, hindi umulan sa lugar na yan. Pero yung paligid nila, umuulan. Yung lugar na kung sa aming project kami, walang ulan. Protection ng Diyos. Kaya pag may problema ka, huwag kang mapagkabag. Huwag kang matakot. Sa taong 2025, kahit anong pagsubok, kahit anong gawa ng kaaway, huwag kang matakot. Sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban para sa iyo. Amen? Ang Diyos na mag-iingat sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, gumising siya, sinaway niya ang hangin. At sinabi sa dagat, pumayapa ka. Sinabi ko sa bagyo, pumayapa ka. Huwag kang magpaulan doon sa lugar na yan. At sumunod yung bagyo. Hindi umulan sa lugar na yan. Bakit? Kasi mayroong Diyos na nakikipaglaban para sa iyo. Can we give Him that praise? Sinabi ni Lord, pumayapa ka, tumahimik ka, tumigil ka ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sila'y sinidhan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya? Kapag kasama mo ang Diyos, ang lahat ng bagay susunod sa iyo dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos. Amen? Kaya balikan natin yung ating text. Sabi ni Lord sa Amplified Bible, God said, behold, I am going to make a covenant before all your people. And the Lord said, I will do wondrous works, miracles such as have not been created or produced in all the earth, nor among any of the nations. And the Lord said, and all the people among whom you live shall see the working of the Lord, for it is a fearful and awesome thing that I'm going to do with you. God said, I will do. God is willing to do a miracle. God is able to do a miracle. He is so powerful. And all the people among whom you live shall see. Pati mga kasama mo, makikita nila yung himala ng Panginoon. The question today is this: paano ko mararanasan ito? How to experience the God of miracles today, not tomorrow. Because God has no past, present, and future. Only present. Do you believe that? Although meron tayong past, meron tayong present, meron tayong future, but God is the God of the present day. Question is, paano natin siya mararanasan? Paano mo mararanasan ang Diyos ng himala sa iyong buhay? Pakisabi sa katabi mo, sumampalataya ka sa kapangyarihan ng Diyos. Sumampalataya ka sa Kanya. Kahit anong pagsubok, kahit na gawang ka pa ng kaaway ng anumang bagay na pag-atake sa Kanya, sa iyo, sumampalataya ka ng Diyos makapangyarihan. Mas makapangyarihan siya kaysa sa kaaway. Kaya ngayon, Exodus 34 verse 10, nire-reminds tayo na ang Diyos gumagawa ng panibagong bagay. Kaya nga sabi ng Exodus 34 verse 10, second sentence, all the people among whom you live shall see the work of the Lord. Yung mga kasama mo, maging sa iyong tahanan, makikita nila yung gawa ng Panginoon. Kikita nila yun. Makikita nila na ang pagliligtas ng Panginoon sa iyo. Makikita nila, ilalayo ka sa sunog, ilalayo ka sa kapahamakan, ilalayo ka sa mga taong maggagawa o mag-iisip ng masama sa iyo. May taong nagtangka sa buhay ko. 7 beses dumaan sa bahay namin. During that time, I was led by the angel of the Lord. Paano ko masabing angel ni Lord yun? Kasi hindi ko naman gustong umalis ng bahay namin, pero yung pa ako lumalakad palabas ng bahay namin. Kasi during that time, mayroong taong magtatangka ng masama sa akin.
At nakita siya sa may CCTV. Siya, iniligtas ako ng Panginoon. Maraming pagkakataon na niligtas ako ng Panginoon. Sa kalsada, niligtas ako ng Panginoon. Sa bahay namin, niligtas kami sa sunog. Nakita yun ng aking mga anak. Ang doorbell namin sira. Pero yung doorbell namin nasira 3 beses na tumutunog. At paulit-ulit na tumutunog. At hindi ko pinapansin yun. Bakit? Kasi pagod ako. Dahil nga ang doorbell nasira, tunog ng tunog, napatayo ako. Nakita ko sa kusina namin, ang laki na ng apoy. Intervention ni Lord. That God is still in the business of doing miracles. Miracles of healing, miracles of deliverance, miracles of provision, miracles of protection. Sabi ng Luke chapter 1 verse 37, basahin natin ng malakas. Malakas, sabay-sabay. Ready? Go! Walang power eh. Hindi ko ramdam. Parang dumaan sa ilong eh. Naniwala ba ka sa Luke 1:37? Kung naniwala kayo, speak this word with faith, with confidence, with boldness. Ready? Go! Amen! Sa Diyos, walang imposible! Pagkasama mo ang Diyos, walang imposible. Maniwala ka, sumampalataya ka ng Diyos makapangyarihan at kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay. Kaya walang magiging imposible sa taong sumasampalataya. Tandaan natin mga kapatid, faith unlocks and releases the miracles. Ang pananampalataya ang nagtatanggal, naghadlang at nagbubukas o nagre-release ng mga himala. Mark chapter 9, verse 23, basahin natin ng malakas, sabay-sabay, with boldness, with faith. Ready? Go! If all things are possible to him who believes. Do you believe that? Kung ikaw ay sumasampalataya, kung ikaw ay naniniwala, lahat ng bagay ay posible sa Kanya na sumasampalataya. Kaya kung merong atake ng sakit sa iyo, tiwala ka na ang Panginoon nagpapagaling. At kung hindi niya man kaagad bigyan, ibigay sa iyo, magtiwala ka na ang Diyos gumagamit din ng doktor. No? Para balanse tayo. Kasi mga nauna sa akin noon, talagang sa sobrang hyper faith, wala nang doktor sa kanila. Maaga silang kinuha ng Panginoon. It's about a balanced lifestyle. But of course, our priority is to believe in God. That God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to His power that works in us. May kapangyarihan na gumagalaw sa atin. Maniwala ka lang. Amen? If you can believe, kung ikaw ay sasampalataya, lahat ng bagay ay magiging posible. At tandaan nyo, sa mga sumasampalataya, sumusunod sa kanila ang himala. Naniwala kayo doon? Miracles follow those who believe. Mark 16, verse 17. Sabi ni Lord, these signs will accompany those who believe. Itong mga tandang ito ay susunod sa mga sumasampalataya. Kaya nga, you must believe in the power of God. For you to experience the God of miracles today. Today, in your life. These signs will accompany those who believe in my name, in the name of Jesus. That's why in the name of Jesus, kaya kanina ganda ng worship natin. No, nag-worship na sila in spirit. God calls us, commanded us to worship in spirit and in truth. To sing in spirit. To be led by the Spirit. Why? Because Jesus said, unless a man be born with water and spirit, he cannot enter. In other words, he cannot experience the kingdom of God. Kaya sabi ni Jesus, ang pinanganak na tao, tao nga.
Ang mga taong ipinanganak na tao, limitado sila. Pero ang ipinanak si Espiritu, unlimited sila. Sabi niya, naririnig nyo ang hangin, umihip, narinig nyo yung ugong. Sabi niya sa verse 8 ng John chapter 3, narinig nyo ang ugong ng hangin, pero hindi nyo alam kung saan nanggaling at kung saan patungo. Yun yung hangin. May nakapagbulsa na ba sa inyo ng hangin? May nakapaglagay na ba ng hangin sa bag ninyo para makuha nyo ang hangin, maiuwi nyo sa bahay nyo? Wala. Because ang hangin ay unlimited. Sabi ni Jesus, ganon ang ipinapanganak si Espiritu. Nagiging unlimited yung kanyang potential sa buhay. Nagkakaroon ng matinding pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang ganda ng worship natin kanina, they worship in Spirit. Kapag nag-worship ka sa Spirit and in truth, nararamdaman mo yung presence ng Panginoon. And so, if you will believe, sabi ni Jesus, these signs will accompany those who believe. They will cast out demons. They will speak in new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Masasaktan because you believe. They will lay hands on the sick and they will recover. Miracles follow those who believe. Mga kapatid, ang mga himala na ating nababasa, they are not just stories from the past. Hindi lamang sila mga istorya sa nakalipas. They are for those who believe in God. Foundation natin na patuloy tayong sumampalataya sa Panginoon. Kaya ako tumataas yung level ng pananampalataya ko kasi na-experience ko. Hindi ko lang nabasa sa Biblia na ang Diyos ay Diyos ng himala, kundi ako mismo sa aking buhay, naranasan kong himala ng Diyos. Naranasan ko yung kanyang pagpapalaya, naranasan ko ang kanyang provision, of course, protection. So, how to experience? Believe in God's power. Amen? Maniwala ka. Kahit na sabihin pang imposible, paniwalaan mo ang imposible. If you can believe, all things are possible to him who believes. And second, walk in obedience to the Holy Spirit. Lumakad ka na sumusunod ka sa Holy Spirit. Acknowledge the Holy Spirit in your life. Because the Holy Spirit is the presence of God. The Holy Spirit is the Spirit of truth. He will guide you into all the truth. The Holy Spirit will lead you into all the truth. Sabi ng Galatians 5 verse 16, I say then, walk in the Spirit. Pag sinabing lumakad ka sa Espiritu, ibig sabihin, makiayon ka sa Espiritu. Bakit? Ipinanganak ka sa Espiritu eh. Now, born again ka eh. When you are born in the Spirit, you must be led by the Holy Spirit. You must walk in the Spirit. At kapag ikaw ay lumalakad sa Espiritu, hindi mo gagawin ang nasa ng laman. Kaya kami iba na naniniwala naman sa Diyos, nagsisimba naman sa church, pero namumuhay pa rin sa laman. Namumuhay pa rin sa kanyang sariling kalooban. Bakit? Kasi hindi sumusunod sa patnubay ng banal na Espiritu. Tandaan natin mga kapatid, kapag lumalakad ka sa Espiritu, sumusunod ka sa Kanya, hindi mo susundin ang nasa ng laman. Bakit? Verse 17, sabi rito, ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. At ito'y magkaaway para hindi mo magawa yung gusto mo. Kaya may iba, sabi nila, gusto ko mabago, gusto ko bumait, pero di ko magawa. Bakit? Kasi nga, nandun sila sa laman. Hindi nila naintindihan yung Spirit leading. Sabi ng verse 18, if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kapag ikaw ay ginagabayan ng banal na Espiritu, wala ka sa ilalim ng kautusan. In other words, wala ka sa kamandag ng kasalanan. Kapag ang isang tao nasa ilalim ng batas, nasa ilalim siya ng pagsuway, nasa ilalim din siya ng kamandag ng kasalanan. So kapag namumuhay ka, sumusunod ka sa Holy Spirit, at nararamdaman mong Holy Spirit sa iyong buhay, just acknowledge Him. The reason why ma-overcome mo ang nasa ng laman sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Why? Because He is the Holy Spirit. He will make your life holy.
So if you want to experience the God of miracles, walk in obedience to the Holy Spirit. Third, pray boldly for your miracles. Kung nais mo maranasan ang himala ng Diyos o ang Diyos ng himala sa iyong buhay, pray. Hingin mo ito. Hingin mo yung mga himala ng Panginoon. Humingi ka sa Kanya. You have that because you ask not. Believe that God is able. Believe in God's power. Walk in obedience to Him. Sumunod ka sa Kanya. And then pray for your miracles. Pray that the Lord will provide healing for you. Pray that the Lord will give provision sa iyo. Pray that the Lord will give deliverance sa iyo. Palayain ka mula sa gawa ng kaaway. Mula sa kasinungalingan ng dyablo. Naparito ang dyablo para sirain at wasakin ang buhay ng isang tao. At may mga tao hindi nila ito naiintindihan. Kaya nga alam nila masama ang manigarilyo, panay pangit ng sigarilyo. Alam nila masama yung alak sa kanila, pero panay pa yung tagay. If you want to experience miracles, pray. Lord ka sa Panginoon. Alam niyo, nung ako'y lumuhod sa Panginoon, Lord, gusto kong mabago. Gusto kong maalis yung pagmumura sa akin. Gusto kong maalis yung addiction ko sa alak, sa sigarilyo. Sa pagnanasa ng laman. Gusto kong maalis yung panonood ng malalaswa. Pray. So that the Lord will intervene in your life. Sabi ng James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ang panalangin ng taong matuwid. Bakit ka naging matuwid? Naging matuwid ka sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. It is the righteousness of Jesus Christ in you when you believe in Jesus. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. And when you believe in Jesus, He will make you a righteous person. Because being righteous means right standing before God. Because you believe in Jesus. Naniwala kay Jesucristo. Pray with faith, knowing that God will answer your prayers. And last, for you to experience the God of miracles in your life, declare the Word of God over your life. Declare natin to. Ipahayag natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Did you know that the Word of God is powerful? It is alive. Buhay ito. Buhay ang salita ng Diyos. Tingnan niyo, sabi ng Hebreo, Kabanatang 4, talatang 12, sabi sa magandang balita, Biblia, ang salita ng Diyos, buhay at mabisa. That's why I'm here. I keep on believing in the Word of God. I keep on studying the Word of God. I keep on holding and yielding myself to the Word of God. Why? Because the Word of God is alive. Ang salita ng Diyos buhay, mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. That is the Word of God. It is very powerful. Kaya praise the Lord sa mga nagbabasa ng Biblia. Praise the Lord sa buhay ng mga taong mahal nila ang salita ng Diyos. Amen? Can we give God the praise? In this church, we love the Bible. We love the Word of God because this is our basic instruction before leaving earth. The Bible is the Word of God. It is alive. So powerful. Kaya yung binabanggit po natin, declaration ito, na ito yung prophetic word ni Lord, na sinabi ng Panginoon, gagawa ko ng himala. Makikita ninyong aking himala. Paniwalaan mo. Kahit pa nakasabing nasa lumang tipan yung paniwalaan mo kasi meron itong tinatawag na continuity sa New Testament hanggang sa panahon natin. Hindi siya nagbabago. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga himala. Amen? Yung pagising mo pa lamang sa umaga, himala na ng Diyos yun sa buhay mo. Every gising is a blessing. Sabi nila, pag nabuhay ka, pag nagising ka daw, blessing ni Lord yun. Kasi hindi lahat nagigising. Yung iba, natulog na. Alam mo, last Sunday night, matindi nangyari sa akin. Na-allergy ako. Pulang-pula ako nung umaga. Sabi ni Pastor Arnold, Pastor,
bakit pulang-pula ka? Sabi ko, Brad, mistiso lang ako. Kaya tumawa si Brother Ricky kasi mistiso rin siya eh. Mapula din yung mukha eh. Pero di ko alam, allergy na pala yun. 12 hours from 9 to 9 in the evening ng Sunday. Kapag ikaw pala na allergy, pwede mong ikamatay. Nung alas 9 na ng gabi, talaga nagsisikip na yung dibdib ko. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Tapos sinabi ko sa wife ko, kay Grace, sabi ko, nihingal na ako. Kasi bumababa na yung allergy sa heart ko. Pwede ka palang mamatay. Kaya nung tinakbo ko sa ospital nung Sunday night, nag-drive ako ni Jade, sabi ko, ayoko matulog. Kasi pakiramdam ko, pag pinikit kong mata ko, natulog ako, hindi na ako magigising. Kaya po rin ng Panginoon, hindi ako natulog. Talagang pinilit ko hanggang sa natutulukan ako ng steroids, no? Uminga na ako. Ang sarap ng tulog ko, naggising ako. Kaya yung gising, pagpapala ng Diyos yun, dahil buhay pa. Bakit? Kasi may mission pa. Kasi pinangahawakan ko yung sinabi ng Diyos sa akin eh. Personal yun eh. Psalm 118 verse 17, you shall not die, hindi ka mamamatay, kundi mabubuhay ka at ipapahayag mo ang mga gawa ng Diyos. Can we give God the praise? That is the power of the Word. We must declare the Word of God. Sabi sa English version, for the Word of God is living and active and full of power. That's the Amplified Bible. The Word of God is living, buhay, aktibo, puno ng kapangyarihan. Sabi rito, making it operative. Nag-ooperate ito, nag-energize for you to live an effective life. Subukan mo sa buong taon na ito. Hayaan mo ang salita ng Diyos. Pumasok sa iyong puso, damnamin mo, pagnilay-nilayan mo, kasi buhay ito. Buhay, makapangyarihan ng salita ng Diyos. Hayaan mo mag-operate sa iyong buhay. Ang nagbago sa akin, salita ng Diyos. Ang nagpalakas sa akin, salita ng Diyos. Kaya lagi kong dinideclare, lagi kong ipinapahayag, lagi kong kinoconfess sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi effective siya. The Bible says, it is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and the spirit. Mas matalas pa to kaysa sa magkabilang tabak, magkabilang talim ng tabak. At ito nagbibigay ng completeness of a person. If you want to be complete, lacking nothing, let the Word of God sink deeper in your spirit. Ito nagbigay sa akin ng karunungan, ng kaalaman. Ito nagbigay sa akin ng kalakasan. Hindi ako tapos sa mataas na paaralan. Nagtapos ako at tinatapos ako ng salita ng Diyos. Ito nagbigay sa akin ng completeness. Ito nagbigay sa akin ng nag-expose sa aking buhay ng mga kasalanan sa aking buhay. Ito ang nagtuwid sa akin ng aking mga kaisipan at mga intensyon sa aking buhay. Mga kapatid, let us declare the Word of God, the promises of God. Let us believe, maniwala tayo at mag-expect tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang Diyos hindi nagbabago. Ang ginagawa niya noon, hanggang ngayon, ginagawa niya. He's still doing miracles today. He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask. The question today is, nagtitiwala ka ba sa Kanya? Do you trust Him today? Minsan dumarating tayo sa panahon na parang, Lord, bakit ganito? Alam niyo, ako'y nagpapasalamat kasi meron tayong mga kapatiran, si Pastor Ernel, Brother Joseph, sila yung tumayo ng mga panahon na ako'y hindi makatayo. Kasi for 2 weeks talagang hirap na hirap ako. No, ang hirap na meron kang, you are not feeling well, na trangkaso ka. O bakit pumasok ang trangkaso sa'yo? Hindi ko alam. Siguro sa paglipas sa panahon, nag-iba ang klima natin. Eh. Diba? Pag kayo nagkakaedad na, tandaan natin, hindi tayo bumabata. Mukha lang akong bata, mukha lang akong pogi. Lumalabas lang yung nasa loob. Pero, dumating yung time na minsan tayo nakaranas ng panghihina, minsan nakaranas ka ng parang nag-aalinlangan ka. Kung sa mga men of God nangyayari yun, si John the Baptist, nag-aalinlangan siya. Dumating siya sa point na nakulong siya, pupugutan siya ng ulo, nagtanong siya,
Nagpadala siya ng kanyang alagad kay Jesus sa sinasabi niya, ikaw ba ang Messiah, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, o maghihintay pa kami? Yun yung panahon na dumaan siya sa tinatawag na kalungkutan ng buhay. Mga kapatid, darating yon. Darating ang araw, ang oras, minsan panghinaan ka ng loob. Kaya ang ganda ng kwento ni Ate Isabel, no? Merong Dahlia na nagbibigay ng word of encouragement. Kaya salamat, may mga kapatiran tayo rito na sa panahon ng pangangailangan nagtitiwala sa Diyos para sa atin. Kasi ano man ang kailangan mo ngayon, kagalingan, katugunan, ano man yung imposibleng sitwasyon mo ngayon, sumampalataya ka lamang sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Kaya ba natin gawin yon? Magtiwala ka. Merong Diyos na nakakakita ng pangangailangan mo. Merong Diyos na nagmamahal sa iyo. At merong Diyos na hindi magpapabaya sa iyo. Hindi niya ako pinabayaan. Tinulungan niya ako. And I am preaching His word right now because of Him.